What's up mga master? So ngayong araw na to is January 29 at gusto ko lang i-document, gusto ko lang i-video yung unang araw ng aking pagbabago. Hihinto na ako sa sigarilyo. Magmula ngayon, etong gabi na to, wala na akong sigarilyo. So nag-decide na ako na parang siguro it's time na. Ito na yung tamang pagkakataon na huminto ng sigarilyo. Sabi mo since 17 siguro, 17 or 18, 16. Siguro mga ganong edad ako nag-start. Sabihin natin 17 para medyo malinis naman tayo tignan sa publiko. Then, until now, hanggang 25. Nung 18, doon na medyo lumala. Kasi, yan, nagtatrabaho na rin ako. Medyo marami na rin, may pumapasok na rin na pera sa akin. So, may pambili na ako ng bisyo ko, ganyan. Mga panahon na yun, pasikreto pa lang nagpapabili, ganyan. Papabili ako sa pinsan ko, ganyan. Nakakamiss yung araw na yun. Which is, hindi naman kasi tama talaga na manigarilyo ka na nung mga panahon na yun. Kasi nga, ang rules dito 20. Kaya, very wrong yun. Very, very wrong. Then, ngayon, nagbi-video lang ako or gumagawa itong video na to. Parang i-document ko lang yung sarili ko na eto yung day, eto yung unang-unang araw. Or dito magsisimula, itong video na to magsisimula ang aking pagbabago ng pagsisigarilyo, ganyan. So, bakit nga ba ako huminto? Madali lang naman yung sagot doon kung bakit ako huminto. Ang sagot ko doon, kasi medyo parang ngayon kasi mas na-appreciate ko na yung buhay ko. Parang mas na-enjoy ko siya, mas masarap mabuhay. Kaya parang gusto ko pa siyang humaba. Pag naninigarilyo pa ako, mag-i-stay ako hanggang 90, ganyan. Pero pag umistop na ako, maaaring mag-stay pa ako hanggang 95, ganyan. Pero parang masyado na mahaba yata. Mga siguro 80, 70. Basta gusto ko pang mabuhay ng medyo mahaba-haba. Gusto ko pang mabuhay ng medyo matagal. Lalo na siguro pag nagkapamilya ako, nagkaapo ako, apo sa tuhod, ganyan. Siguro parang mas... Parang bigla lang pumasok sa isip ko na parang ang sarap nung pakiramdam na ganun. Na mas na-enjoy mo yung buhay lalo na pag financially stable ka na. Yung parang wala ka ng problema sa pera, ganyan. Yung wala ka nang hiniisip, kundi parang mag-aalaga ka na lang or enjoy mo na lang yung mga tanawin, yung view, ganun. Tapos kasama pa yung mga mahal mo sa buhay, kaya in the future naman, darating ako doon. Alam ko sarili kong darating ako doon kasi nga, disiplina. Disiplina lang siguro. Disiplina lang ang kailangan natin Ayan laki-laki. Disiplina. Nakalagay. Ayan meron pa nga dyan disiplina. Yan lang naman yata kasi talaga ang pinakapuhunan natin. Importante rin yung talino mo, diskarte mo, ganyan. Yung tiyaga mo, yung sipag mo. Pero hindi mo kasi ma-achieve lahat yan kung wala ka disiplina. Then, pangalawang reason bakit ako huminto. Siguro wala na akong pera. Wala na kasi akong pera. Hindi, malaki ka. Naisip-isip ko rin kasi. Matagal ko na siyang naisip kasi ako yung tipo ng tao na medyo mahilig mag-compute, medyo kuripot. Aminin natin, kuripot ako. Tapos naisip-isip ko lang rin na ang laki rin nung maisisave ko. Kung isipin mo kasi dati, bago ako mag-start, siguro last month, bago mag-start yung January, ganyan, or last year. Dati kasi, sa isang linggo, sabi nating 4 na kaha. Paminsan 5, pag napapasarap yung pakikisama, ganyan, or yung medyo yung daming iniisip, ganyan, or naging libangan ko na lang, ganyan. Parang siya na yung katuwang ko kasi yung sigarilyo na yan. And ngayon, nagpaalam na ako sa kanya. Sana makayanan ko. Makakayanan ko yan, ako pa. Tapos, siguro pangatlo, naisip-isip ko lang rin, pangatlong reason ko to naisip-isip ko lang rin na, usually dati kasi iniisip namin na kami mga naninigarilyo dahil marami kaming iniisip, ganyan, or stress kami. Yun yung parang always na sinasabi namin mga naninigarilyo. Or ako, sabihin natin ako na lang. Pero feeling ko kasi pati yung iba. Yun yung pinaka parang pinpoint ng reason kung bakit nagsisigarilyo ang isang tao. Kasi stress or gusto nilang huminga, gusto nilang mag-inhale, exhale. Tapos, naisip-isip ko lang, recently, hindi naman ako stress. Wala naman akong problema. Just, sabihin natin, sige, pwedeng stress ako kasi nga, pagod siguro sa trabaho. Siguro walang nakukuhang mga views sa mga videos ko, ganyan. Stress ako dun. Pero kung isipin mo lang rin kasi mabuti, kung isipin mo lang nasa utak mo lang yan Kunyari, pagod ka. O di kung pagod ka, di matulog ka. Di ba ganun lang kasimple? Or pag wala kang views, o di ibig sabihin nun, mag-push ka pa, mag-upload ka pa na mag-upload, which is hindi ko nga ginagawa. Kumbaga,
always think positive lang. Huwag mo masyadong ni-stress yung sarili mo. Meron akong katrabahuan, nawalan siya ng pera, naiwan niya sa bangko yung wallet niya. Sa akin, siguro pag sa akin nangyari yun, siguro matataranta rin ako, ganyan. Hahanapin ko yun, manghihinayang ako. Pero parehas kami nang iniisip eh. Kasi siya rin mismo nagsabi sa akin na sana kung sino man makakuha nun, mas nangangailangan sila. Di ba? Ang ganda ng mga mindset na ganun. Ganun din yung nasa isip ko eh. Sana kung sino man makakuha nun or makapulot nun, sana mas gamitin nila sa tama, sa pangangailangan nila. Hindi yung may nakuha kang, hindi naman siya libreng pera. Sabihin natin biyaya na lang siya, biyaya. Na may nakaiwan na iba, ganun. Pero pinaka-the best talaga dun, isinoli niya. Ang gulo ko. Pero yun nga, in other word, yung mga kinaka-stressan natin, let's more mag-isip tayo ng mas positive. Parang yung katrabahuan ko, yung katabi niya, kasi mabagal. Kasi conveyor yung trabaho namin eh. Mabagal yung katabi niya, ganyan. Na-stress siya kasi nga wala siyang ginagawa, ganyan. Ang payo ko lang sa kanya, o di habang wala kang ginagawa, di magpahinga ka para napapahinga ka. O, ganun lang. More on think positive lang. Wala namang mawawala. So, ganun lang rin yung akin. Tsaka ang akin kasi nangyari, kaya bakit ginusto ko na rin huminto. Kasi nagiging ano ko na siya eh. Nicotine kasi addiction talaga yan, nakaka-addict talaga yan. Parang nandun na ako eh, papunta na ako sa ganun eh. Yung talagang parang hindi na ako makahinga kapag walang sigarilyo. Kaya inagad ko na, kaya medyo ginanong ko na ayoko na. Kaya itong mga to yan. Isipin nyo apat to. Siguro mga binili ko mga 1.5 weeks pa lang sa akin to. Naubos ko na siya agad. Eto, yan, o. Diyan siya dapat diretso, yan. Diyan ka diretso, yan. May lighter pa yan eh. May lighter pang kasama yan eh. Ibebenta ko na lang yung lighter kasi sayang din naman. Siguro, hindi ko naman sinasabi na talagang walang-wala na. Kasi, sabi natin in the future, di natin masabi eh. Nyari, pakikisama, ganyan. Di natin masabi. Ayoko magsalita ng patapos eh. Pero hanggat maaari, ayoko na. Gusto ko nang ihinto. Yun yung akin. Yun yung para sa akin na sana mangyari. At alam ko naman ginagabayan ako ng Panginoon. Kasi kapag ginusto ko, or kapag ginusto mo, kaya mo. Yun yung parati mong sa ulo. Kung magpapatalo ka sa utak mo na ganyan, ala. Kumbaga, hindi tayo magle-level up. Kailangan natin mag-level up. Level up. Level up. So yun yung akin. Alam ko naman kaya ko eh. Ako pa ba? So yun mga kamaster, yun lang. Dinocument ko lang yung sarili ko. Sana nag-enjoy kayo. In the future, siguro mapapanood nyo rin to pag sumikat na ako. Which is, alam ko namang sisikat ako. Napupunta ako doon. Gusto ko yung magkaka-award ako ng The Legendary Famous Master Nico. Ganun no? Shit, sarap. In the future, magkaganon ako. Huwag kayo mag-alala. Samahan nyo ako. Kaya, kung nanonood ka sa akin ngayon, subscribe lang kayo, or kung hindi, ayos lang naman, wala namang problema. Etong program na to, Documentary of Legendary Famous Master Nico. Angas! Maganda. Yun yung title, yun yung ano ngayon. Ito yung parang, kumbaga, kunyari may talk show, merong podcast. Ito, documentary, ang haba pala, Documentary of Legendary Famous Nico. Famous Master Nico. Yan, lalabas din dyan sa taas. Para akong baluyan, no? So, yun yung akin. Sana, kung kayo man na nanonood sa akin, naninigarilyo din, nasa inyo naman yun eh. Hindi ko sinasabi na magtumigil na kayo or pilitin na bawasan nyo na. Pero ang akin lang, hanggat maaari. Pero ang hirap kasi magsalita eh. Kasi isipin mo yung may lola kasi ako dati sa baryo namin. Ang tanda niya na, sobrang tanda niya na, ewan ko yung edad niya, pero naninigarilyo pa rin siya, tsaka malakas siya. Meron kasi mga ibang taong ganun eh, na kahit naninigarilyo, malakas pa rin. Kaya ang hirap magsalita ng patapos. Which, eto lang naman yung akin, yun lang naman yung side ko. Kaya, hindi ko na alam kung anong gusto nyo maging decision sa katawan nyo, ganun. Pero, health is wealth, sabi nga nila. Kaya, try natin. Wala nang mawawala kung susubukan natin, di ba? Parang itong pagbibideo ko na to, wala namang mawawala kung susubukan mo, kaya naman ipagpatuloy mo lang. Reminder, Master Nico, today is January 29.
Ngayong araw ka nagbitaw ng salita. Ayan, no? Nagpo-focus ba? Ayan, no? January 29, 8:08. Kaya natin yan. Sa mga nanonood sa akin dyan, supportahan nyo lang ako. Please lang. Please subscribe. So, yun lang mga master. Ako yung mamamaalam na. Peace. Peace. Boom.